kwentong chichirya. Ganyan ang tawag ni Pangulong Bongbong Marcos sa isyu ng paggastos sa confidential funds. Pero ayon sa isang opisyal ng Office of the Vice President, mayroon talagang pamilya sa Davao na Piatos ang apelido. Pero nandyan kaya si Mary Grace? Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chichirya. Yan ang makahulugang banta ni Pangulong Bongbong Marcos. Tila patama sa dinoktor umanong resibo ng opisina ni Vice President Sara Duterte at ng DepEd. Tunog chichirya kasi ang ilang pangalang pumirma sa mga dokumento, gaya ng trendingang si Mary Grace Piatos na ilang araw nang pinagpipiestahan online. Ginawan pa nga yan ng short video ng kahawig ni VP Sara. Mary Grace. Mary Grace? Ano pong apelyido? Piatos. Kamakailan din meron isang Kokoy Villamin na magkaiba ang pirma. Ang mga pangalang yan hindi makumpirma kung totoo ba o hindi. Hindi sila mahagilap ng mga kongresista. Maging ang mga tauhan ng OVP, hindi yan maipaliwanag. Kahit ang mismong Chief of Staff na si Atty. Zulaika Lopez, hindi rin maipaliwanag kung paanong ginastos ang confidential funds. Kaya noong Miyerkules ng gabi, nagdesisyon ng Kamara na ipakontempt si Zulaika dahil hinaharang umano niya ang paglalabas ng datos ng Commission on Audit. Sa pinakabagong pagdinig naman ng Kamara kung saan dumalo si VP Sara, may nagkumpirma na meron daw talagang pamilya Piatos. Ayon sa Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta, taga Davao raw ito. Pero kung sino partikular si Mary Grace Piatos, hindi niya raw kilala ito. Meron naman pong Piatos na apelyido. Meron po sa amin sa Davao, ma'am. Inamin din ni Acosta na siya ang nag-encash ng 125 million pesos na confidential funds. Pero ipinaubaya na raw niya ang pera sa mismong ground commander ng OVP Security Group na si Colonel La Chica. Si La Chica raw ang naghanda ng mga accomplishment report. Sa gitna ng pagdinig, tumaas ang blood pressure ni Acosta. Sinugod siya sa emergency room ng Veterans Memorial Medical Center pasado alas 6 ng gabi. Dahil dito, hiniling ni VP Sara na suspendihin muna ang hearing. Sumama ang bisis sa ospital at binisita si Zulaika Lopez na nakakonfine din doon. Sakali namang ipag-utos ng Kamara na ilipat si Lopez sa Correctional Institution for Women, kinumpirma ng Bureau of Corrections na may nakahanda ng kwarto para sa opisyal. Hindi raw ihahalo sa mga persons deprived of liberty si Lopez pero wala ring special treatment. Separate room siya. It's a personal room. May sariling CR. Isa lang siya doon. Naka-aircon naman po yung facility. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.